Hi po, magandang araw po sa inyong lahat, mga auntie, mga uncle. Welcome back to my channel again, and ako po ay napapasalamat sa inyo sa mga comment at pag-i-encourage niyo po sa akin regarding po doon sa story of my life. 3 years na po yung 3 years pass by na po yun, pero nung nag-edit po ako ng video na yun is sobrang hirap po at bumabalik po talaga yung sakit na nararamdaman ko, especially yung kinalkal ko yung old videos ni mama. So mahirap talaga po para sa akin, mga inday, na gawin yun, pero gusto kong bigyan ng importansya ba, gusto ko yung maiwan yung mga good memories namin ni mama, kaya gusto kong i-dig yung mga old pictures and mga videos namin para sa mga memory, mga inday ba. At yung mama ko is mabuting tao talaga, mga inday, at hindi namin inakala na mangyayari yun sa amin, kasi si mama kasi very conservative yan, very health conscious yan. Nung buhay pa yung mama ko, pagputok ng COVID, palagi niya kami ginigising every morning, magpa-araw, tinimplahan ng Diyos. Kapag uwi ako sa bahay, niyayakap ako, ganun, hinahalikan ako, mga kaming lahat. So mahirap sa akin na gawin ang video na yon, pero ginawa ko, mga inday, after 3 years. Pero ayun, masakit pa rin sa kalooban ko, lalo na nababasa ko rin yung mga comment nyo, yung mga life experiences niyo sa pamilya nyo, na kanya-kanya tayong may mga paghihirap sa buhay. So ngayon, mga inday, sorry po talaga kasi medyo matagal, o hindi medyo matagal po talaga akong nawala sa vlogging, kasi nung nag-edit po ako ng video ni mama, it took me po for a month bago siya ma-finish, kasi time to time na nag-edit po ako, naiisip ko po talaga at nakakita ko yung mga video ni mama is sobra po talagang grabe yung pakiramdam ko, mga inday ba. So hindi ko na lang muna siya tinuloy, nag-rest na lang muna ako. Tapos time to time bumabalik ako sa pag-i-edit, sa pag-compile ng mga video, and it took me po for 1 month bago ko po siya na-finish talaga. Actually, hindi pa po doon yung nagtatapos yung story namin. Doon ko lang siya inin sa pagkawala ng aking mama. So ngayon, yung buhay pa si mama, mga inday, yung kwarto nila ni papa is na maliit lang, sobrang liit, tapos kahoy lang yung kwarto nila, mga inday, yung sahig kahoy, yung bubong kahoy, yung mga kabinet kahoy, lahat. So nung buhay pa si mama, gusto ni mama na ipa-renovate yung kwarto nila. So ngayon, gusto kong tuparin yun, mga inday. Kaya isa rin yun sa rason na hindi ako nakapag-vlog, kasi nag-focus po ako for the renovation of the room. So ipapakita ko po sa inyo yung progress po from the beginning at hanggang natapos po yung kwarto ni mama. Nalulungkot lang din po ako, mga inday ba, kasi wala na si mama, hindi na makita ni mama ang ginawa ko. So eto po. Kaya mga inday, kinukuha na ni papa yung mga stock niya dito, mga gamit dito, kasi gigibain na ito. Kiling, ano ba to? Gigibain na ito. Itong kabinet ni mama, inday, makukuha talaga ito. Bible ni mama? Ay, yung pingwit na ko, be. Ay, isunod na lang na dito sa box. Ay, wait lang. Napay kapin ako ipanunod, ha? Uy, talaga maaari akong ipanunod ito na una. Ito yung kwarto ni mama at saka ni papa dati, mga inday. Papa-renovate natin. Ay, hindi yan na-close, kuya. Ano yun ba to? Kay Eric yan. Gamit ni Eric. Saan ang kuwan? Gabay na rin yung wala mugana ng kalkulito. Bago na yan. Gabay na rin. Ito, mga stock si papa, mga inday. Sirain na ito. Yara na sa iyahang kano, mahiwagang baul, wala katunga. Mahiwagang baon. Ako ang gipakuan niya, ako ang gipalantaw niya. Ah, Palita na 500. Wala niya palita, di ako lang gihiling.
Mil man di sulod. Muro ko malipong gid. Mabigat biya yan kuya. Doon tabanit kuya dong. Eto na, sinimula na namin ang pag-iba ng kwarto ni mama. At may 3 po akong mga panday dyan na pwedeng tutulong sa akin para i-renovate yung kwarto ni mama. 3 taon ang lumipas pero ngayon pa lang ako nagkaroon ng enough na blessing para ipagawa o ipa-renovate yung kwarto ni mama. Sayang nga lang dahil hindi ko nagawa ito noon pa andito pa siya. Pero kahit na wala na si mama dito physically, gusto ko pa rin ituloy na gawin ito at ito pa rin ang isa niyang hiling sa akin. Mama, ikaw ang aking motibasyon sa paggawa nito. Ipapa-renovate ko na to. At kahit na wala ka na dito physically, andito ka pa rin sa mga puso't isip naming lahat. At sa kwarto mong ito, dito kami matutulog, ihiga at tatambay. Palalakihin ko ang kwarto mo, mama. Sa van lang din ako natutulog lately, mga inday. So ngayon, papagawa ko na tong kwarto ni mama at dito na rin ako matutulog para hindi na ako sa sasakyan matutulog. Tulong-tulong kaming lahat na magkakapatid sa pag-iba ng kwarto ni mama at saka ni papa. Yung iba kong mga kapatid, nandyan sa loob, kinukuha nila yung mga gamit ni mama at saka ni papa. Yung ibang gamit naman ni mama ay pinasok namin sa isang box. Tapos yung mga Bible at saka mga documents ni mama, si papa na rin ang nag-keep. Nung kinuha na namin ang mga gamit ni mama at saka ni papa sa kwarto nila, ang dami namin nakita ng mga beauty product na in-order ni mama sa online pero hindi niya nagagamit lahat. Simula nung binigyan ko si mama ng cellphone at ginawan ko siya ng Facebook account at tinuruan ko siya na mag-order online, ayun na, halos everyday na mga inday na may mararating na delivery from Shopee kasi halos si mama lahat nag-o-order. Yung mga in-order naman ni mama is mga gamit pang kusina, mga gamit pang bahay, tapos yung mga lotion niya, ganun mga inday. So masaya ako na nakikita ko si mama na nag-o-order siya at ginagamit niya yung pera na binibigay ko din sa kanya minsan. At kasi si mama kasi mga inday super talaga na trabahoso talaga si mama. Hindi mapakali kapag walang ginagawa. Hindi talaga mapakali sa bahay mga inday. Kaya nung nabilhan ko siya ng cellphone, masaya ako kasi may time na siya sa sarili niya magpahinga at hindi puro trabaho. So itong pagpaparenovate ko mga inday is medyo palalakihin ko siya ng konti at lalagyan ko ng own CR at bathroom sa loob para mas maganda talaga mga inday ba. Tapos itong area na ito is malapit po to sa aming kusina at yung lupa is hindi po siya elevated. So kailangan po siyang buhusan ng graba or mga bato or lupa para talaga siyang mag-level. So far, ang nagtrabaho po dyan ngayon nakikita niyo sa video ay ang anak po ng aking panday. So, plano ko po na babudgetan ko po ito ng 50,000 for renovation. Pero tingnan ko lang po at sana magkasya yung 50,000 na inipon ko para sa renovation ng kwarto ni mama. Okay naman itong kwarto ni mama at saka ni papa kasi puro kahoy, hindi masyadong mainit. Kaso nga lang, sobrang liit, sobrang cute, tapos ang daming gamit sa loob. At saka gusto din ni mama na diretso na sahig, hindi kahoy. So, ito na yun mga inday. Ako muna yung nagiba sa kwarto ni mama at saka ni papa at tinulungan din ako na mag-isa naming lalaki. Ayan po si Hope. Malaki na po siya doon kumpara doon sa picture na pinakita ko sa live story ko. Tagal ng panahon na pinag-ipunan ko talaga ang pagre-renovate ng kwarto na ito mga inday. At sana magkasya yung inipon kong pera para matapos itong renovation. Yung mga inday, yung mga kapatid ko,
Continue yung kumukuha ng mga gamit nila ni mama at saka ni papa. God bless nila. Kinuha ko na din tayo. Ay, ka mama, muna ba yun? Ito sa gawin. Mama! Ayun ka mama. Yes! Kuha pa na sa una. Hi! Init! Paandara ang ceiling fan. Wala, ikuha pa na. 200 ra. Relief. Minsa mani. Ay, naka-remember na ko. Puro kahoy yung kwarto nila ni mama at saka ni papa. Kasi gusto kasi ni mama na mag-ano lang kahoy puro kasi hindi masyadong mainit. Pero gianay naman, gabok naman yung kwarto. Tapos since magpaparenovate na naman tayo, palakihin na lang natin ng konti. Ito mga inday, 16 by 16 yung papagawa ko, yung paparenovate ko. So yan yung old na kwarto nila ni mama. Yan, palagyan ko dito ng CR, mga yung CR ko. Tapos sa kilid ng CR, doon yung bed ko. Tapos tabi ng bed is yung table. Tapos yung pinto ko mga inday is dito sa harap. So sa labas yung pinto ko, hindi sa loob ng bahay. Lang yung pamangkin ko, yung kapatid ko. Nakas na yung bubong mga inday. Okay ra. Magagamit pa ito sa lote ko mga inday. Oh. Patayo ng kamalig ba. Ito mga inday, pinagiba na namin yung kwarto ng aking mama at saka ng aking papa. Kasi nagsasabi sa mga nagko-comment na sa mga tao na sa van lang ako natutulog, tapos wala akong sarili ng kwarto. So hindi ko to pinagiba mga inday para lang sa akin, kundi para sa aking mga kakapatid, kasi plano ko mga inday na ipa-close to, tapos ipa-aircon ko mga inday kasi napakainit ng panahon ngayon. Pero sa ngayon mga inday, umuulan, walang masyadong init, so perfect yung pagiba namin ng kwarto ng aking mama. So ito mga inday, yung size po ng kwarto na ipapagawa ko po dito is 16 by 16. Ayan, tingnan nyo mga inday oh. Ayan. Tapos palagyan ko po siya ng sariling CR sa loob. Ayan. Papa at saka kapatid ko mga inday oh, nag-selfie-selfie. Heto na mga inday, nakatayo na yung kwarto ni mama at gusto ko ring maranasan kung gaano ba kahirap yung magtayo ng bahay mga inday. So hindi nga siya easy lang, pero masaya ako kasi sa wakas ay napalitan na yung kahoy na kwarto ni mama. Yung CR lang ang pinasemento ko mga inday. Heto na mga inday, nakikita ko na yung resulta. At sa nakikita nyo po sa bubong is Hardiflex lang po yung gamit ko dyan. Kasi nga nagtitipid ako ng pera sa mga materyales. So, ayan mga inday, nakatanayo na yung kwarto ni mama. At napalagay ko na rin siya ng ilaw. Charot, may pa-transition pang nalalaman ang inday buryat nyo. Pero masaya ako dyan mga inday dahil sa wakas, nahidyo na rin yung CR. Yung CR ko dyan mga inday is half lang yung tiles niya kasi hindi ko na siya maaabot pa mga inday, ma-out of budget na siya. So ayan ang mga inday, tinatapakan na nila yung mga Hardiflex nila na skim coat, kasi skim coat na yung susunod dito mga inday. At saka pinalagyan ko na rin siya ng 3 color ng ilaw. Ayan. Dito naman sa tiles mga inday, nahihirapan ako kung i-tiles ko ba yung sahig or hindi. Kasi nga nagpa-budget ako. Pero
eto na, nasimula na, kaya tiniles ko na lang. At ayan na mga inday, nagpa-install na rin ako ng mga bintana.